Ayan. Hello, beautiful people. Welcome back at Everything Nice at Mitch Succulent Love. And for today's vlog, update lang po tayo. So, ito po yung kinat ko na malaki kong Purple Delight. And look on this, oh. Dami yung sumisibol na baby. Ayan. So, it's been 10 days yata simula nung nag-cut ako sa kanya. Ayan. Diba? Daming babies. Ito din yung kinat ko na Ghosty. Sino pa ba? Ito din. Ayan. Nagkakaroon na siya ng mga pups. Possible pa lang to. Ayan. So, waiting for the others. Naluto yung mga lambot. So, yun, nagpo-propa pa ako ng marami. Propa lang ng propa. Magiging successful din tayo. Ayan. Howdy! So, our topic today is about the beautiful Murasaki. Ayan. So, ang ganda niya. Dami namang ganda nun. Sana all. Ayan. So, Murasaki, first of all, nakuha ko to kay Rex Mido, the Green Thumb Garden, kasi di ba nanalo nga ako sa GSCP. So, ayun, this one is very healthy. Pansin ko din talaga sa mga succulent nila Sir Rex ay healthy yung kanilang mga succulent. Ayan. So, first of all, Murasaki means purple. So, siya na talaga pala yung kanyang meaning ng name niya. So, kaya pala Murasaki kasi kung dito sa atin, mahal saki yung tatawag natin sa kanya kasi medyo pricey pa ang mga Murasaki, pero look on it ay ang ganda naman din talaga. 'Di ba? Ayan. So, mafarina din siya. And para din siyang super bomb. Para din siyang purple delight, 'di ba? Pero more on super bomb kasi yun yung kanyang mother plant. Tapos kinross lang siya from other breed of succulent. So, I thought it was Lawi, pero hindi pala Lawi. Hindi din sinabi kung sino yung crossbreed niya. So, sabi, this Murasaki originated from the Mexico. Pero, bakit kaya Murasaki? Pang Japan naman yung name niya, 'di ba? Ayan. So, kung i-describe mo siya, chubby yung mga leaves niya. And with the parina, I see some of the fingertips. Hindi po ako yan. Ayan, hindi po ako yan. So, magto 2 months na po siya sa akin and napansin ko na maganda siya. And, you know, hindi ako binibigyan ng stress. Ayan, so, when it comes to, watering, bali, twice ko pa lang po siya natutubigan. Kasi, nung dumating sa akin to, tinubigan ko lang siya after a month. Pero nakita ko na marami siyang dry leaves. On the bottom part. Ayan, mga dry leaves niya po yan. Pero, hindi ko pa rin masyadong pinagpapapansin. Kasi, from the September, mainit po dito sa amin. Mainit pa nung time na yun. Kasi ngayong November, medyo malamig-lamig na. 'Di ba? So, ayun. Kaya tingin ko, madami yung dry leaves niya. So, from a month, tsaka ko pa lang siya diniligan. Tapos, 2 days ago, nag-shower ako sa kanila kasi bandang mga hapon, matindi yung init. So, piniprevent ko din kasi yung heat stress, ganun. Kasi nga, 'di ba, yung iba dito, pa lang, magwa 1 month pa lang. So, ayun, baka ako maglagas sila sa heat stress. Kaya, nag-shower muna ako sa kanila.
So, sa watering, mukhang madali lang naman din siyang makita kung dehydrated. So, yun. Lower leaves, na madaming dry leaves. And of course, kung wrinkled yung kanyang leaves. Ayan. So, medyo wrinkled yung baba, diba? So, minsan ingat din kayo sa wrinkled leaves. Minsan kasi wrinkled leaves meaning overwater. Pero, kung ano siya, kung nag-edema siya o yung nagdilaw na mashi. So, that's edema. Ibig sabihin, tapos wrinkled, nasobrahan kayo sa tubig. Pero kung alam nyo na matagal nyo siyang hindi tinutubigan at wrinkled, magtubig ka na. Huwag ka nang mag-isip pa. Dehydrated talaga yung succulent mo. So, anyway, Murasaki, once ko pa lang siya natubigan, tapos nag-shower lang ako. Pero kasi pag showering the succulent, hindi naman full water sila eh. So, nabibigyan mo lang sila ng konting water, di ba? So, sa soil type, I'm using a 70% of the organic material and the 30% is the pumice stone. So, ano po yung organic material na ginamit nyo? It's loam soil at saka CRH ginamit ko. Tapos may mga ano din siya, mga cocoa peat, ayun. And then for the toppers, lagyan ko siya ng toppers kasi pagka dito po sa amin sa lowland na initan yung lupa, tendency kasi masusunog yung ang ingay ng aso, sorry po, masusunog yung yung stem nila. So naglagay up po ako ng toppers. Tapos may may DE powder din. So para hindi masunog yung soil nila, naglalagay po ako ng toppers. Ay, yung soil tuloy, yung stem nila, naglalagay ako ng toppers para maiwasan yung burn stem burn, ganyan. So for the propagation, ito through leaf. Ayan, through leaves and then through offsets, through cuttings, ano pa ba? And through seeds yung kanyang propagation. So yearly din daw nag-flower itong super bomb. Pero wala pa akong nakikita. Mostly na nakikita ko kasi sa mga seller is ganito lang siya. So ito parang 350 yata to. Ganito na siya kalaki. Kasi may mga mura naman na Murasaki like 100, 120, ganon. So, may maghanap lang kayo ng seller. Mag-shopping kayo sa online. Window shopping muna. Pag nakahanap kayo ng mga mura-mura tapos medyo nagsisale ng kinda rare, doon kayo bumili. Ayun. Yun nga lang, di natin alam kung maganda yung air dry. Pero with the Sir Rex Mito, maganda po yung kanilang air dry and healthy yung mga succulent. So, yun, yung mga puti-puti, it's I think it's fungicide. Ayun. So, sa fungicide, mas maganda yung dating talaga. Yan ang marirecommend ko sa inyo, si dating. Ayun. So, ayun, kung mayroon pa kayong tanong about Murasaki, mabait siya sa lowland. Yes po, mabait siya sa lowland. Di nga niya ako binigyan ng stress. Ayan. So, yung ginamit ko ditong fertilizer is Bunny Poop, but yun nga, maglalagay lang din tayo ng fertilizer sa growing season. So, ngayon kasi, they say dormant period ng mga succulent, but there was specific na species ng mga succulent na dormant ngayong mga burn months. At meron din mga summer grower, meron din namang winter grower, ganun. So, hindi lahat ng succulent ngayong December is dormant. So, yung iba, grower sila this burn months. Ayun. So, meron pa akong ditong
tawag dito, Murasaki. Ito po. Ayan. So, ang cute niya. No? Ito naman galing kay Juicel Sol. Ayan. Ito, kulubot yung leaves niya. Ayan. Pero nagtupig ako dito. Baka overwater. Ayan. Ang daming natanggal na yung parina. Nako, si Jocelson talaga. Hinawakan to. Charot. Ayan. Tapos yung nilagay ko sa arrangement. Ayun. O, diba? With the touch of the parina. Sino nag-touch dyan? Charis. So, ayun. Kung itatanong nyo, i-recommend ko ba siya sa lowland? I-recommend ko ba sa inyo yung succulent na to? Yes, yes, yes. 100% ay i-recommend ko siya sa inyo. So, it's like, just like super bomb, di ba, mabait sa lowland. And the purple delight. And I think madali lang siyang i-propagate. Ayan, madali lang ding tumubo yung pops niya sa kanyang mga leaf. And yes, you should have this one talaga. Ayan. So, gusto ko pa nga din talaga ng ganito pa. Ng Murasaki. More Murasaki to come. Dahil mahilig din naman ako sa purple. With the stick kasi, mabigat siya. Sino kayang humawak nito? Baka hinawakan to ng pamangkin namin eh. Ayan no, may mga touch-touch. So, ayan lang for the Murasaki. Yung ano pa yung dapat nyo malaman. So, sinabi ko na, kung meron po kayong tanong or question, you can comment down because your thoughts matter to me. Ayan. So, kung meron din kayong request na mga succulent dito sa garden na nakikita nyo, you can also message me or comment kung ano yung gusto nyo ipaplex or gusto nyo malaman. Just feel free to comment down kahit ano pa yan. Just go, go, go. Ayun. So, thank you for watching and see you on my next video at Everything Nice at Mitch Succulent Love. I hope nagustuhan niyo po yung vlog natin today about kay Murasaki. And also, I'm continue to share some of the other varieties of succulent to you. Yung mga gusto niyo, especially yung mga rare type, diba? Yung mga not commonly succulent na gusto niyo malaman or kung meron kayo gusto niyo tanungin, you can just comment down, 'di ba? Ayan. So, waiting for your comments and thank you for watching again and see you on my next video at Everything Nice at Mitch Succulent Love, your nurse Plantita saying God bless po at laging mag-ingat.